Ganda niya guys, ang ganda nitong restaurant na to, ang ganda, grabe. Limited tayong choices nila dito sa, meron akong nakuhanan ng tour. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So, andito pa rin tayo sa Sapa City Center para patuloy na i-explore ang lugar at maghanap ng mga pasalubong. So, this vlog is intended para lang sa pasalubong shopping at food trip na rin kung meron. At i-explore pa natin kung ano pa yung mga hindi natin napuntahan dahil surface area pa lang ng Sapa City Center ang napuntahan natin sa previous vlog. So, exciting to guys. So, tara, samahan nyo ako. Eto na pala guys, ang karugtong nung Kong Cafe. So pag dumiretso ka, ayun yung Kong Cafe guys. So pag dumiretso ka dito, kayo makikita mo sobrang daming ilaw. Sobrang daming ilaw. And nakakatuwa siya kasi parang ano lang, enjoy lang siyang makita, mapagmasdan, di ba? And makita mo yung dami ng tao. Ang dami ng tao ngayon and marami naglalakad-lakad. Walang may pakisalamig. Actually kahit malamig, may mga jackets naman and may mga protection against the cold weather. So pupunta tayo dito guys, explore natin yan, and then meron ako nakitang parang supermarket na maganda daw mamili ng mga pasalubong kasi sabi sa vlog, sa mga TikTok, mas mura daw na mamili ng pasalubong dito sa Sapa kesa sa Hanoi. So yun ang i-apply natin. Let's go! Ayan guys, so lakad-lakad na tayo dito. Ayun, sa side na yun guys, makikita nyo ang dami na agad mga souvenir items and souvenir shops. So, ang best thing pa rin to do here is always to try and bargain with them. Maghagel kayo. Maghagel ng pricing and all that. Ang ganda dito guys, oh. Ayan, oh. Ang ganda niya. Ayan. Ayan, mga restaurants na dito guys. Mga restaurants, yung mga souvenir area nga. Mga tindahan ng souvenir. Ang pinabibili sa akin is yung tote bag na nabili ko nga sa Danang. Alam ko, nasabi ko na to. Yung tote bag kasi sa Danang na nabili namin ni Kai, meron siyang bulsa sa harap. Yun yung maganda kasi bukod dun sa pinaka tote bag, yun nga, may bulsa siya sa harap. So mas marami kayong mailalagay. Look at this one. Ganda. Ganda niya guys. Ang ganda nitong restaurant na to. Ang ganda. Grabe. Ang ganda niya. Pati yung mga katabi niyang restaurant. So, hindi ka natalo. Oh, ayan. Ang ganda. Ganda. So, pag dumiretso pa tayo, ito na yung Sapa Lake guys. Kaya pala mas malamig kasi may lake sa likod. Ayan. Sa ibang vlog na lang natin puntahan yung Sapa Lake guys. For now, mag-focus tayo dun sa goal natin. Na dun sa Sapa supermarket. So diretso lang tayo. Tahakin natin itong gilid ng Sapa Lake. Hindi, sige, daanan na nga natin itong Sapa Lake kasi along the way din naman eh. Pero maganda din to siguro maabutan ng umaga. Ayan guys. So, hindi ba napakaganda? And may Viet Bank din doon. So, this is Sapa Lake guys. At night. Yan, so baba tayo para mapakita ko sa inyo ang Sapa Lake sa gabi. Oh, ang galing guys kasi sa pagbaba mo may mga nagtitinda ng skewers. Ayan, may mga skewers dito, tapos may mga kainan. So, Sapa Lake. And so this one Sapa Lake. Alamig. Grabe guys.
Alam niyo yun, malamig. Hindi ako nagko-complain I mean, I like the weather and all. Malamig siya. Ang ano lang, ang mahirap lang kung lamigin kang tao tapos ganitong time ka pupunta, kakailanganin mo ng gloves. So yung kamay ko medyo nagnanumb na siya. Pero iba pa rin yung talagang Korea. Nung nag-Korea ako guys, pwede nyo balikan yung vlog na yun kung saan nag-snow talaga. So dito, hindi man nag-i-snow pero yung lamig, ganun din. Consistent din siyang malamig. So guys, etong Sapa Lake, pakalinis niya. Napakalinis niya. Gusto ko tong mabalikan ng umaga kasi para mas ma-appreciate. Though paggabi kasi syempre yung mga ilaw mas nakakadagdag siya ng ganda ng lake, pero pag umaga naman makikita mo din yung kulay mismo ng lake. Ayan, punta tayo sa harap. Ayan, so that's Sapa Lake guys. Ang ganda ng Sapa Lake, no? Pero alam nyo guys, yung pinaka nagpapaganda dito sa Sapa is yung ilaw talaga. For me sabi din ni Kai, nung pinakita ko sa kanya yung mga pictures, yun nga yung ilaw talaga nung parang hindi daw tinipid, hindi rin tinamad. Ayan. So yung ilaw talaga nakakadagdag sa inviting vibe nung Sapa. So andito ako, naglalakad ako sa gilid nandito sa may Sapa Lake para iwas sa tao, iwas sa crowd, and at the same time ganda ng vibe. Okay guys, so patuloy pa rin natin tinatahak ang ganda ng Sapa Lake. Pero parang mababaw siya. Ay hindi pala, joke lang, hindi pala siya mababaw kasi nakikita ko yung reflection, so kala ko mababaw, hindi pala. So sa kabilang side nito guys, may mga hotels, may mga kainan. Ayan, so diretso tayo dun guys, papunta tayo sa Sapa Night Market at dun sa grocery na sinasabi ko na nakita ko sa TikTok na pwedeng bumili ng mga mura. So let's go! So guys, ayan, naglalakad pa rin ako, at ang kagandahan kasi dito sa Sapa, based dun sa mga napansin ko, is pag dumating ka or pag nakarating ka dito sa city center, magkakatabi or magkakalapit na lang halos lahat ng mga dapat mong mapuntahan or yung mga magagandang puntahan. Yun nga, pagdating dun sa Sapa Station, pwede ka na mag-train papuntang Fancy Pan, tapos pwede mong malibot ang buong city center, makikita mo yung mga magagandang spots, coffee shops, restaurants, tas konting lakad lang, Sapa Lake, konting lakad lang, may mga pasalubong centers na, alam mo yun, nandito na lahat. So hindi mo nakakailanganin pumunta sa mga ibang malalayong parte, of course except dun sa mga dapat mong, or dun sa mga talagang nakahiwalay gaya ng Alpine Coaster, yung Glass Bridge, yung Cat Cat Village, Moana, Sapa. Actually yung Moana Sapa medyo malapit lang lapit lang sa hotel ko yun yun, so yun yung maganda. So nasa sa inyo guys kung kagaya ako kasi namili ako ng hotel na medyo mahalayo para dun sa view. Yung view talaga yung nagpaakit sa akin dun sa Valley View. Pero kung halimbawa yun, ayaw nyo masyadong naglalakad, may kasama kayong senior, may kasama kayong bata, mas maganda na dito kayo sa city center mismo mag-book ng hotel para less hassle. So naglalakad pa rin ako guys, and FYI lang, baka kasi kala nyo alam ko na, memorize ko na tong mga pupuntahan. First time ko din dito guys sa Sapa, and umaasa lang ako talaga sa kakayahan ng Google Maps para maituro sa atin yung mga destinations na gusto nating makita or gusto nating mapuntahan. So always make sure na lang na mag-search kayo sa Google Maps kung sakali. Pero kung ayaw nyo naman maglakad, pwede kayong mag-grab, pwede kayong mag-grab bike, mag-grab car, pwede din naman mag-rent ng motorcycle. Actually yun nga yung isa sa mga parang pagsisisi ko kanina, sana nag-rent na lang ako ng motorcycle nung papunta sa Alpine Coaster, kasi nga ang hirap mag-accept ng grab dun. So if ever na mag-Alpine Coaster kayo, pwede nyo sigurong, tapos marami kayo, pwede nyo sigurong kontratahin na lang yung grab na intayin na kayo hanggang sa makabalik, kasi nga mahirap mag-book doon kahit car. So mahirapan kayo para hindi nyo na ma-experience yung na-experience mo. Sandali lang guys,
Kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe ka na dahil malaking tulong yun para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel vlogs. And yun lang guys, back to the video. Okay guys, so nandito na tayo sa ating first destination, ang Suan Trong Mart. So, maganda daw mamili dito. So, sabi kasi nila mura daw. So, tara, try natin. Okay guys, so hanap tayo mabibili. At pwede din tayo mag-stock kasi medyo matagal-tagal tayo sa Sapa. 3 gabi tayo dito. Yan. Cute naman itong toothpaste. Colgate Himalaya. Himalayan Salt, 52,000. Cute. And tapos ito, favorite kong bilhin sa buhay ko. Listerine mouthwash. Ito na lang, Cool Mint. Ito. So, bili tayo Listerine. Ito ay 61,000. Okay. Tapos yan, may mga dito. Hanap tayo dun ng mga food. Dun sa food tayo papaldo. Yan. So, pakita ko lang sa inyo. Typical na grocery siya guys. Pero mura daw dito talaga. Ito may mga coffee. Ayan meron ng Kong Cafe yung cafe Dua, 72,000. Coconut coffee. Ayan. Tapos instant coconut coffee. Ito nga yun. 72,000. May mga iba pa. Merong suwa. Ano naman yung suwa? Instant brown coffee. Okay. Yun yung presyo niya. 72,000 dong. So guys, ito yung mga iba nyo pang mabibili dito. Yung mga gummy candies. Tapos dito yung mga Choco Pie. Ito merong Oreo Baby Monster. Tsaka Red Velvet. Walang presyo eh. Tapos ito lang chocolate, yung truffle. Yan, yung truffle nila is 94,000. Tapos itong mga ganito Nurello, 64,000. Wala masyadong choices, pero pwede na rin. Tapos dito guys, may pillows, 14,000. Yung pillows na coconut, tsaka ube. Ito may mga lace, 28,500. Itong lace na cheddar. Uy, masarap yun Yan pa yung mga iba. So limited yung choices dito guys. Pero marami rin naman. May mabibili at mabibili ka pa rin. Check pa tayo. Meron din silang wet section guys. Ito, magagamit ito kung kagaya nyo nung hotel namin sa Danang na pwede kayo magluto. So, sa akin hindi na. Kasi hindi naman ako makakapagluto. Pero makakabili kayo ng mga perishable goods dito. Okay. Kasi yan. Mga oil na. Mga seasoning. So, yun lang naman. Tapos, meron ditong matcha. Ayan, nakita ko matcha. 64,000 dong. Tapos, ang natela nila, ito is 279,000 dong. Yung maliit is 142 yung medium pala. Sorry. 142 yung medium, 84 yung small. Na natela. Okay guys, so ang napamili ko lang doon talaga is yung Kong Cafe. Wala pa ako masyadong napamili doon kasi limited nga yung choices nila dito sa Suan Trong Mart. Pero mura naman, in all fairness, mura naman din talaga doon. And ang total na napamili ko doon is 199,000 Vietnamese dong. Yung dalawang Kong Cafe, tsaka Listerine. Yan. So, punta na tayo doon sa Sapa Market at i-explore naman natin siya. Let's go! Guys, nadaanan ko tong Kafa Cafe sa may lang to, likod ng sa may yan, sa may Sapa Lake din. So malapit lang din. Ang ganda din yung cafe Ang ganda nasa pinakakanto siya.
Yan, so dumiretso lang ako ngayon at ang nasa Google Maps ko is Sapa Market. So diretso tayo. So guys, 1 minute na lang away from Sapa Market nakalagay. So hindi ko alam kung yung ba yung Sapa Night Market o Sapa Market, kung magkaiba ba yun. Pero malalaman natin kasi ito yung daan na dinikta sa akin ni Google Maps. Yan. So, konti lang talaga yung mga naglalakad. Madalas dito mga naka-motorcycle sila. Yan ay, ang kantong yan, kakaliwa tayo dyan. Blinag ko lang yung daanan para just in case na trip nyo rin maglakad, pwedeng pwede. And very safe yung streets nila. Ingat lang talaga sa mga motor kasi libusina nga sila dito. Ayan, tong kantong to. Okay. Konti na lang. Mga tindahan ng phone, no? Ayan, so let's turn left here. And parang tama naman yung dinikta niya. Ayan, so after turning left, makikita nyo tong malaking LED screen. And you'll see Sapa Night Market. Yan, yung mga may payong-payong. So, mimili tayo souvenir. Tatawad tayo for sure. At sana meron tayong good item na makuha. Good item to, good item. Okay, so let's go. Alright guys, so welcome dito sa Sapa Night Market. Ang Sapa Night Market guys, hindi siya araw-araw. Every weekend lang daw. So, let's check their price. Ayan agad ang mga hinahanap natin. Okay. Walang mga hats, so winter hats. So ikot lang tayo guys. May mga kainan dito. Ayan. So typical na night market. Iba lang yung mga tinda nila. Ayan o, merong mga darts o. Parang kaya ko yan. Parang lang, feeling lang. Tapos may fruits din dito guys. So parang puro food pala dito sa side na to. Tapos sa mga dulo-dulo, dun yung mga souvenir items. And mga skewers yung mga pangkaraniwang tinda nila dito. Ayan, iba't ibang skewers. Masasarap po. Ayan guys, oh. Bango. No? Thank you. Parang ang atake nila dito yung mga skewers. Pero ito yung nakita ko guys, yung pumukaw ng attention ko, itong mga tote bags. Pinapahanap ni kayong tote bag ng Hoi An. Kaso wala. Dito muna. Ito yung mga ano, parang hopya. Chestnut hopya. Magkano yan? Giờ anh phải lấy khoảng tầm 10 20 hộp à? Ui ôi. Làm khoang, em ơi. Ito 100k. Yung parang ano, yung nga bang tawag dyan? Yung jelly. Sáng em trai ơi. Ito, yung chestnut hop. Can I try? Thank you. Try natin. May free taste eh. Hindi ko ma-explain yung lasa. Hindi siya lasang hopya guys. Hindi ko ma-explain yung lasa. Or siguro parang hopya baboy. Ganun. So, hindi ko masyadong gusto. Pero baka kayo magustuhan ninyo. So, may free taste naman. So, try nyo na lang din. So, yan guys. Gusto talaga dito yung mga kainan. Kung di hot pot, yung mga skewers nga. Tapos yan, may mga tindahan din ng silver, ng alahas. O, di ba? Kung di kayo nakapagdala ng alahas,
Kakabili kayo. Tapos mga dried fruits. Ito. Try tayo ng mangga. Mangga. Hindi ko kayang kagatin, masisira braces ko. Ang anghang. Pwede pala yun, maanghang na mangga. Hindi ko gusto masyado. Hindi ako mahilig sa maanghang guys, pero yun nga, baka kayo. Kanya-kanya naman tayo ng panlasa. So, balik tayo dito guys. Pero this time sa kanan naman na tayong side. So, yung mga dried. Yun, uso dito yung chestnut, yun nga, yun. Ayan, yung ganyan. Pangkulam. Ano to, mga bags. Wala yung pinapahanap sa akin eh. Meron dito yung mga coffee guys. Oh. Pistachio? Pistachio coffee. Okay. So, iniikot ko lang siya ng buo guys. Ang mga ref magnet. Ito. Yung tote bag nila yung limited lang talaga yung itsura, yung Vietnam lang yung nakalagay. So tatanong tayo kung magkano para may idea din tayo. And kaso itong tindahan walang tao. At tayo mapagtatanungan. Hanap pa tayong ibang may tao. Guys, nakapagtanong ako ng tote bag, 70. So ganun din yung touring sa amin nung una dun sa Danang, pero kaya yan siguro mga 50. Magpapatawad yan hanggang 50. Depende na lang din sa quantity ng bibilihin ninyo. So, hahanap-hanap ako sa iba. Pero wala talaga nung may bulsa. Kung maalala nyo sa Danang, meron kaming nabiling tote bag na may bulsa kulay black. So guys, lumabas na ako nung night market. It turns out, medyo maliit lang pala talaga siya. So, papakita ko lang sa inyo, ito yung likod niya. Ito mismo yung Sapa Market. Ito. Yan mismo yung Sapa Market. Pero sarado siya. Yung night market lang yung bukas. Ayan, pinakita ko lang. Ayan, Sapa Market. Cho Sapa. Sapa Market. So guys, naghahanap pa rin ako ng tote bag. Nalibot ko na siya lahat. So ngayon, tawaran skills na. Dito na ako bibili. Kesa sa sa Hanoi. Baka kasi mas mahal na dun. Pero if ever na mas mura dun, okay lang din naman. No regrets. Para lang nakabili na. Wala na eh. Maliit siya talaga, maliit. Okay guys, so meron ako nakuhanan ng tote bag. Actually babalikan ko pa lang siya kasi una 80. Tapos sabi ko 40. Ayaw niya. Hanggang sa 50 yung last price. Hinabol niya ako. So pwede na yun, 50 isa na tote bag. Large naman mas malaki siya dun sa Danang na nabili namin. Eto guys, malalaki naman siya. Malalaki na siya. Large to, mas malaki to kaysa dun sa Danang. Ayan, so parehong kulay na to, 50 isa. Ayan. So bili na tayo. Ayan na guys, 6 lang yung binili ko muna kasi baka meron din sa Hanoi. Para at least maraming selection. Inuwi na niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay na yan. So, 300,000 tong yan. Okay guys, so yun lang so far yung nabili ko dito sa Sapa Night Market. And I'm happy with my purchase kasi iba na naman siya. Though hindi lahat ng tote bags nakalagay Sapa. Okay na rin, pero may Vietnam naman na nakalagay. So, large din yung size niya. So, for sure, matutuwa yung mga pagbibigyan nito at sana ma-appreciate nila ang effort kong makipaghagilan para lang makakuha ng mas murang rate. So, ngayon, maglalakad na tayo pabalik sa city center at pabalik dun sa ating hotel. So, kung meron pa akong makikitang iba na magandang i-share sa vlog, ipapakita ko pa rin sa inyo. Sasamahan niyo pa rin ako.
Guys, napadaan tayo ulit dito sa Sapa Lake, pabalik. And tignan ninyo, merong light show. May fountain doon. Ang ganda. Oh, diba? Kanina wala yan eh. Ngayon may ano na. Meron na silang pa fountain. Share ko lang. Yan malamang sa gabi lang yung ganyan. Ang ganda niya, para siyang lotus. Lotus nga yata talaga yan. Tapos yun, may pa-lights na sila and fountain. Buti na lang napadaan tayo dito sa Sapa Lake at nakita natin yan. Ganda. Guys, napadaan ako ulit dito sa makulay na street. Ganda dito. Puro mga ilaw. And talagang maliwanag na maliwanag pag gabi. Mga parang inuman area na yan eh. Restaurant, resto bar, mga ganun. So, dito na ulit tayo sa pinanggalingan natin kanina. Alright guys, so that's it. Pabalik na ako sa aking hotel at maglalakad lang ako guys. 20 to 25 minute walk lang naman siya, malapit lang. And dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Hanoi Sapa Vlogs. At kung nagustuhan nyo man ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para naman updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang ating mga exciting adventure at ang ating pagpunta sa Fancy Pan sa susunod na episode. So yun lang guys, maraming salamat. Bye!